Kamusta mga kababayan? Let's be real. Isa sa pinakamasakit na marinig mo kapag nag-a-apply ka ng visa ay yung dalawang salitang visa denied. Hindi lang siya disappointing, minsan nakakagulat, nakaka-confuse at nakaka-frustrate. Pero today, tutulungan ko kayo na maintindihan hindi lang yung surface level reason pero yung totoong dahilan kung bakit nade-deny ang visa para maiwasan nyo ito sa susunod. Una sa lahat, pag natanggap mo yung refusal letter, halos pare-pareho yung hinihit na code. Mga lines like lack of ties to your home country, purpose of travel not well established, insufficient financial capability. Pero alam naman natin lahat, medyo vague yan, medyo malabo, di ba? At dahil medyo malabo, maraming Pilipino ang nagpapanik, nag-a-assume, and worst, nag-a-apply agad without fixing the real issue. Kaya paulit-ulit yung nagiging refusal. Kasalanan ba natin? Hindi. Kasi the letter rarely tells you the full story. Sa totoo lang, may 5 pinaka-common na totoong dahilan kung bakit ka nade-deny. Hindi usually nakasulat, pero yun talaga ang tinitingnan. Number 1, weak or questionable ties. Hindi ka pa convinced sa officer na babalik ka. Number 2, inconsistencies sa iyong mga documents. Hindi man mali pero hindi tugma. Number 3, red flags sa travel history. So, biglang bigat ng itinerary pag minsan, sobrang haba ng stay o walang previous na travel pero big time yung first trip. Number 4, intent to immigrate. Kung mukhang pang long term yung plano mo kahit tourist visa ang ina-applyan mo. Number 5, digital footprint. Oo, pati social media tinitingnan na nila as of 2025. So, kung may mga post na hindi aligned sa sinulat mo sa application, then red flag yan. At yes, trained sila to look deeper than your papers. Kahit maliit na detail, pwedeng maging dahilan ng denial. So dapat lagi niyong tandaan, hindi ito about sa sinabi mo. Ito ay tungkol sa napatunayan mo. Kung gusto mong maipakita na babalik ka, kailangan, una, meron kang strong family ties. May dependent parents, responsibilities, strong employment ties like work contract, approved leave, at yung boss letter. Financially stable ka. Hindi kailangan sobrang yaman, kailangan stable. So, ito yung ilan sa mga common pitfalls. Generic invitation letter from relative. Sobrang late ng declaration ng funds. Inconsistent bank activity. Document na hindi nagko-connect sa story mo. Ang key, your documents must tell one consistent, believable na story. At ngayon na na-deny ka na. So ano na ang dapat mong gawin? Una, huwag kang magpanik. Huwag agad magre-reapply. Kasi dapat mong alamin muna ang real reason. Hindi yung nakasulat, kundi yung pinanggagalingan. Number 2, request your case notes. Kung applicable ito may mga bansa na pwede kang mag-request ng deeper notes. This gives you insight sa tunay na dahilan. Number 3, mag-seek ka na ng expert advice. Hindi naman ito mandatory pero helpful lalo na kung 2 hanggang 3 refusals ka na. Number 4, ayusin ang application based on real reason. Kung financial ang problema, edi ayusin ang flows. Kung ties ang mahina, strengthen mo muna bago mag-reapply. Kung inconsistency, dapat linisin ang documents. Ang mali ng iba, reapply agad. Same documents, same story, kaya anong mangyayari? Same ang result.
So, para hindi paulit-ulit ang mistake mo, prepare months before. Hindi yung 1 week, magkakaraming ka. Financial history alone tells a long story. Be transparent. Kung may gap, edi explain. Kung merong mga unusual na situation, address it. Understand na 2025 onwards, mas advance ang background checks. Kasama na madalas ang digital footprint, messaging patterns, inconsistent public information, AI-assisted document verification. Present yourself as credible, consistent, traveler, not a risk. Pag solid ang preparation mo, mas mataas ang chance mo na ma-approve kahit first-timer ka lang. So, mga kababayan, tandaan, a visa denial is not the end of the story. It's feedback. Use it para mas lumakas ang next application mo. And that's it for me today, mga kababayan. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more tips, informations, opportunities to come. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong parati ng Panginoon sa inyong pang-araw-araw na buhay at magandang araw po sa inyong lahat.